Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong si Pantaleon Alvarez, yung mga kasamahan niyang mga mambabatas dyan po sa House of Representatives kasi po meron po silang mga maaanghang na sinabi kay Alvarez at ganun din po isang senador o mga ilang senador na may dumidepensa sa dati ninyong Pangulong Duterte na ang tawag ko ay Prime Minister ni Baal, no? Yung iba po dito karamihan mga quote card na, no? Sa actually nandito to sa impact leadership, no? So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magpapasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, mga nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga matatalino at makabuluhan ninyong mga komento sa ating mga videos, no? Nagpapasalamat po ako at talaga yung mga komento ninyo ay base po doon sa ating video at hindi po kayo nag-a-ad hominem, no? Tulad ng mga ilang mga Duterte despicable supporter. At ganun din po, tayo po ay magpapasalamat diyan po sa mga kasamahan natin sa mga chat box na active magbigay ng kanilang opinion at tinutulungan din po tayo sa ating video premiere. The likes of Marie Chris Hernandez, Elora Liz, and her Mr. Right and Left, nabubulol ako, kay Ai Chang, Miyu, Kaluyal Wanabet, Kaluyal Senchang, mga nagagandahang dilag from Japan, Kaluyal Milestyle, Kaluyal Alex Andrade. Nako, at least meron tayong 4 na kaluyal, no? Sila lang pong 4 ang active sa atin, no? Si Maritel T, Mami B, the ever beautiful, si Mighty Baisa, si Priscilla Acepcion, Rebecca Lagmay, Twiller Wilfred, si Ilocana Kana, Lola Carclea, si RN 2 cents, Danny Reynado, Hattori, no? At ito pong mga nandito sa aking listahan, sinave ko po, si Nana Beth, Norma Agaton, Lorna Rafael, Malditang Lola, Simply Me Jenny, Carl Alejo Baso, Beth M, and Mamalu Parker. So nandiyan po sila, no? Yung mga nagpapa-shout out. Sinusulat ko po at binabasa ko lahat ng komento nyo. Hirap pala sumagot sa lahat ng comments ninyo. Ubos ang 24 hours natin pag sinagot ko lahat ng komento. Grabe. Napapabilib na lang ako sa inyo. Ang gagaling nyong magkomento, no? So keep doing that, no? At salamat nga po sa patuloy nyong pagsuporta sa ating channel. Kahit papano, may nakukuha naman tayong pa isa-isang mga subscriber, no? Ganun po talaga, no? Okay, simulan na natin to. Unahin natin yung sinabi ni Pantaleon Alvarez. Naku. Ito, naitopic na natin ito pero pinahapyawan lang natin, no? Ulitin natin, ito yung kanyang quote card, mga kababayan. That he is appealing to the military to withdraw their support for President Ferdinand Marcos Jr., inevitably leading to his resignation. Kasi ang kanyang naratiba ay dinadala tayo ni Pangulong Bongbong Marcos sa giyera ng US at China. Yung po siguro yung intelligence nila, pero yung intelligence nila bugok. Bugok pa sa bugok na itlog, no? Ayan. Nabasa na natin yan. Nakikiusap daw po siya sa mga kasundaluhan. We don't have to each other. We don't have to fire a single shot. Yun ang naratiba nila, no? Ginagawa tayong pawn sa chess ng US para tayo ang isa lang nila sa gera. Wala silang alam, no, mag-suggest kung ano ang dapat na solusyon dyan sa West Philippine Sea, kundi gera. Kaya bumaba ka na, Pangulong Bongbong Marcos. Huwag mo kaming idamay. Mamamatay tayo. Malulusaw tayo. Yung po yan. Nakita nyo? Mambabatas yan. Sino siya para magpababa? Mag-file ka ng impeachment. Kung yan ay impeachable offense.
Loss of public trust? Kayo-kayo lang yan. Baka nga hindi kayo maka 1% eh. Diyan sa sinasabi nyong loss of public trust. Paano kami mawawala ng tiwala sa Pangulo? 1,000% ang tiwala namin sa Pangulo. Kaming naniniwala at sumusuporta sa Pangulong ito. Kayo. Diba? Alam lang naman namin ang gusto ninyo eh. Ibalik ninyo yung mga poon ninyong Duterte sa power. Para what? Diba? Mga kababayan, ano gusto niya? Pababain si Pangulong Bongbong Marcos, ikudita, ipwersa ng military, ang ng Pangulo. Bakit? Gago ba ang military para maniwala kay Alvarez? Ha? Anong gusto ni Alvarez? Iupo si Sara, yung tumraidor sa kanya, yung gumago sa kanya. Ano siya? Hindi stable ang utak nito. Tumba balentong din ito tulad ni Harry Roque. Diba? O ngayon, tanungin natin. Alvarez, yung sinasabi mo na si Sara Duterte lang ang makakaresolba sa tensyon ng West Philippine Sea. Sige nga, can you lay down her plan to us? Maging transparent kayo. Sige nga, pagsalitain nyo si Tamilmil, ano ang plano niya sa West Philippine Sea? So far wala eh. Dinipensahan pa nga siya ng Pangulo. Nasabi niya hindi daw mandato ng Vice President. Ang gusto lang ni Tamilmil trabaho lang. So ibig sabihin, dun lang siya focus. No? Hindi po siya Pilipino. Kasi ang Pilipino, they go beyond their job description. They go beyond their capabilities. Di ba tayong mga Pilipino, lalo kayo naman ditong mga OFW, saludo po lahat sa inyo. You are going beyond yun sa trabaho ninyo, on your duties and responsibilities. You are willing to lend a helping hand dun sa mga katrabahador ninyo. Ni hindi nyo nga trabaho, minsan ginagawa nyo na eh. Because that's what we are. Matulungin tayo. Masipag tayo. Pero si Tamilmil, anong gusto niya lang? Sige, BP lang ako at DepEd. Yun lang po ang gusto kong trabaho. Biruin mo yun, laki-laki sahod mo, yun lang ang gusto mo. Tapos hindi mo pa ma-fix yung DepEd na yan. Diba? Grabe sa pagiging busy, kung anong ginagawa niya sa pagiging busy niya. Diba? Wala namang siyang dapat trabahuhin, diba? He's just president in waiting. Tinatrabaho niya? Bakit pa siya may pondo? Sahuran nyo na lang yan. Kunin nyo na lang yung budget niyan dahil wala namang silbi yan. Diba? Tapos gusto mo iupo si Tamilmil? Ni magkomento nga lang sa bullying, harassment ng mga Chekwa dyan sa West Philippine Sea. Ayaw niyang magbigay ng posisyon. Tapos iuupo ninyo. Pagkaupo niya, secret deal na naman? Gentleman's agreement na naman na hindi namin alam? Ano ang sabi ni Robin Padilla doon sa latest press con niya? Hindi naman dapat lahat sinasabi sa taong bayan. Nandun po yun, pinanonood ko siya kahapon. Hindi ko lang mabigyan ng content kasi, alam nyo naman, weekend pahinga tayo pero inyo, biglang maya-maya, nagbago ng kurso, yung takbo ng utak niya wala walang coherence. Yung sinasabi ni Robin, yung sabi niya sa secret agreement daw ni Digong, hindi naman po yata lahat, dapat ipaalam sa taong bayan. Nandun yun Tapos maya-maya sabi niya, pagdating kay Pangulong Marcos, dapat ipaalam sa taong bayan yung ginagawa ng gobyerno. Ano ba talaga? Pagdating kay Digong, hindi dapat lahat ipaalam sa taong bayan. That word transparency. Kaya nga may transparency. Diba? Anong sabi ng Pangulong Bongbong Marcos? Dapat malaman ng taong bayan para sila ay inform. Parang tayo. Parang ini-equate ni Pangulong Bongbong Marcos during that time na presidente si Digong na siya ay wala sa gobyerno si Pangulong Bongbong Marcos, simpleng taong bayan siya. Anong nalaman niya? Wala. Dahil wala ngang ibinalita na meron palang gentleman's agreement tulad ng sinasabi ng mga Chekwa. O ikaw, Robin, tapos sasabihin mo hindi dapat naman lahat ipinapaalam sa taong bayan. Tapos pagdating kay Pangulong Marcos, dapat lahat ipapaalam sa taong bayan. Di ba ang gulo? Panoorin nyo. Nandun yan. Sa YouTube channel ng Senate of the Philippines at Facebook page ng Senate of the Philippines. Press con of Robin Padilla. Dated
4/15/2024. It's confusing, mga kababayan. Di ba? O ngayon, balik tayo kay Tamilmil. Gustong iupo ni Alvarez. He is calling for the military. Ha? Para ipersang ipababa si Pangulo dahil daw dinadala tayo sa gera ng US-China? Hindi nga sumisiklab eh. Di sana kung nagkaroon na ng gerang US-China, doon na sa Taiwan. Ang tagal na niyang Taiwan na yan, no? Puro lang palipad, flyover ang China, wala naman. Oh, di ba? Hindi nga siya makapaglaglag ng isang bala sa Taiwan eh. At yung mga nagsasabing, madadamay tayo kasi nandiyan ang Amerikano. Mga gago, lintayan nyo lang yan. Whether there are Americans or not in our country, madadamay tayo because it's a war. Mga gonggong. Di ba? Unless otherwise, the President declared neutrality. Pero posible po tayo magkaroon ng neutrality kasi we have some issues in our West Philippine Sea exclusive economic zone in which the Chinese are already there. They are only 35 kilometers away from the island of Luzon. Kung sakaling magkagera yan, di ba gagalaw yung mga yan? Oh, nandyan na nga yung mga base nila, yung Mischief, yung Pieri, yung Subirit, mga military installation na nila yan, na ninakaw nila. Tapos sinasabi nyong, as is where is, status quo, napalautan kayo. Ilang isla ang binilt nila dyan habang naka-status ko ka, digong. Gunggong ka pala eh. Tapos sasabihin nyo, idadamay tayo sa gera. Ulitin ko, whether there are Americans there or none, damay tayo. Mga bobo. Huwag na kayong magsalita kung hindi nyo alam yung art of war. Simple lang yan, ordinaryong mamayan, malalaman din yan eh. Diba? Bakit nung panahon ng World War II, meron bang Amerikano sa China? May Amerikano ba sa Korea? Wala! Pero nadamay pa rin sila. Because of what? Imperialist Japan noon eh. They want to conquer the whole Asia. Oh, diba? It's a war. Kaya wag nyo kaming gaguhin. Ang maniniwala lang sa inyo ay yung mga tanga at bobo na katulad ninyo. Simple lang yan. Yung pag-iisip, sentido común. You don't need to read some specific books about that. We are on a very strategic location. Diba? Sus mio. Napapanood ko po kasi sa mga ibang LS na mga vlogger. Ano kung tanga naman ito magkomento? Dahil daw sa Amerikano. Ibig sabihin, ayaw mo sa Amerikano. Diba? Ayaw pala sa Amerikano. Mga puti yan. Ba't ka na sa ibang bansa? Di ba? Ayaw na ayaw nyo sa banyaga o sa Amerikano lang. Ano bang ginawa sa ng Amerikano? Sige nga, specify mo nga. Naniniwala ka lang sa pagiging fearmongering ng mga kasamahan mong mga didisit? Makapagkomento lang, hindi masasama tayo sa gira eh. Ayaw ko nun, pero siya nasa ibang bansa. Safe na safe siya. Oh, di ba? Doon ka magngaw-ngaw. Tulungan mo si Alvarez. Oh, ni hindi nga makapagsalita si Tamilmil kung ano ang posisyon niya sa West Philippine Sea. Tapos iuupo mo, ano magiging programa niya dyan? Ilatag niyo muna yung programa ni Tamilmil para maniwala kami na siya lamang ang makakagawa, makakais ng tensyon sa West Philippine Sea. Ano? Balik status ko ulit? No way! No way! There's a lot of improvements already being done in our Kalayaan Group of Islands. Yun ang hindi ninyo alam, Alvarez. Diba? Ini-improve ang Kalayaan Group of Islands. Ini-improve ang Ayungin Shoal. Oh, may ginagawa bang kagaguhan ng China? Wala lang. Blocking, shadowing, tailgating. Yun lang. Pero wala silang magawa. Bakit, mga kababayan na ito? May balita dito. Oh, nang gago tong mga to eh. Oh. Yan oh, ipamukha natin kay Digong. Oh, sabi ng Inquirer, singit lang natin. Sierra Madre repairs made. Past tense. Repairs made. Despite Duterte deal. O akala ng China, sila lang ang naka-status ko sa kagaguhan? Alam din yan ng Marcos administration. Gago kayo ha? Panay ang build nyo ng island ha? O ito, gunggong pala kayo. Hindi ko na po muna babasahin kasi hindi ito ang ating ano. Pero ang sabi dyan,
Sierra Madre repairs made. Pasens. Meaning kinukumpune. Tama si Browner, walang pakialam ang China sa atin. Kung kumpunihin natin yung BRP Sierra Madre, yan ang ating pagkakailanlan. Diyan sa Ayungin Shoal. Oh, ano ka ngayon, Alvarez? Tapos kasi bakit? Nananawagan sila kasi nakumpine yung BRP. Ibig sabihin, it will stay there until it stay there. Oh. Kasi akala nila, babagsak na yung BRP Sierra Madre para po tumakbo na doon yung mga amo nilang Chekwa. Nagkamali ka, Alvarez. Gonggong ka kasi. Puro kasi sessiones. O ayan, kung gusto mo, ikaw na lang ang magsisid mag-isa. Diba? Ilatag ninyo, yung plataforma. Gagawin, plano ni Tamilmil dyan sa West Philippine Sea. Kung sakaling maiupo nga siya. Wala. Bakit? Secret. Diba? Nasaan ang transparency? Hindi, Duterte yan eh. Okay lang, basta may secret. Duterte yan. Secret nga eh. Huwag niyong paalam. Parang yung sinabi ni Xi Jinping. Bigyan kita ng 60 ha. Pag nahalukay na natin yan. Biruin mo yun, 60%. Secret. Hindi tinransparent sa madlang people na mga Pilipino. So therefore, secret. Oh, sila lang. Sila lang ang makikinabang sa 60%. How many cubic feet o square feet o whatever feet ng gas, natural gas, yung sinabi ko sa inyo sa Rectobank. At ilang millions of barrels of oil ang meron doon. Eh kung aabot ng trilyong piso yun, 60%. Diba? Ika nga nila, you are rich beyond compare. Black gold. Diba, Digong? Kaya tinawag na secret. Tapos iuupo mo si Tamilmil, sasabihin lang sa atin ni Sarah, no comment. Syukran. Walang iya, no? Ganon. O, ganyan nila tayo ginagago. Kasi bakit? Eh baka sabi ng China, Hoy, wala. Talo ang naratiba natin. Bilisan ninyo at naubos na ang pera ko sa inyo. Sabi ng China sa kanila. O ayan. Ngayon, balik tayo doon. May mga mambabatas, no? Kapwa congressman ni Alvarez ang bumira sa kanya. Eto, hindi ko na po babasahin yung article eh. Dito na lang sa quote card kasi pareho lang naman. O ayan. Representative Paulo Ortega. We have not seen you. We have not seen him for quite some time. Biriwan mo yan? Ibig sabihin, for some quite time, hindi nila nakakita sa Kongreso si Alvarez. Ha? We miss you in the House, sir, in plenary sessions and in committee hearings, in which most of us actively participate. Ay. So therefore, pinapasahod nang wala sa trabaho. Diba? Ikaw, tayo, mga regular empleyado, ilang beses kang absent. Malamang sisante ka na. Eh ito, sabi ni Ortega, we miss you in the House, sir. In plenary sessions, in committee hearings, nasaan ka? Wala kang participation. So therefore, sinong ginagago mo? Yung constituents mo na nagluklok sa'yo? You are making 250,000 pesos a month plus the perks and privileges. Pero nasaan ka? Missing in action ka sa house? What are you doing? Ayan, nananawagan. Laging katabi ni Digong, laging kasama ni Digong. Siya na yata ang bagong executive assistant ni Digong na parang si Bongo. Baka siya ang tagapalit ng diaper ni Digong. Siya ga ang tagapunas ng puwet ni Digong. Diba? Nasaan ka, Sabi na yan ni Ortega. Ha? Ayan, Where are you? You are wasting your time
destabilizing the Marcos administration. You are wasting your time making speeches of resignation of PBBM. Yan ba ang pinapasahod sa'yo? Ginagastusan ka ng taong bayan a 250,000 pesos a month plus perks and privileges for just destabilizing? Gonggong. Kamura-mura ka nga. Di ba? Kita nyo? Kayong mga nandyan sa Davao del Norte ba yan? Ha? Oh, First District? Yan ba? Yung representante ninyo? Pinunta nyo ba dyan si Alvarez para sabihin o gumawa ka ng destabilization plot, pababain si PBBM? Yan ba? Oh, nagkamali kayo. Tapos siya kumikita ng 250,000 pesos a month, kayo ano? Nakinabang ba kayo? Binibigay niya ba yung 250,000 niya sa inyo? Di ba? Kakahiya mga kababayan. Oh. Ito pa. Mamaya natin puntahan yung sa AFP at PMP. Ito pa, quote card ulit. No? Si Representative Pimentel, Johnny Pimentel ng Surigao del Sur, 2nd District. Tantamount to an act of sedition or rebellion. Ha? The remarks of the former speaker are uncalled for. That is tantamount to act of sedition or rebellion. Correct. Gunggong ka, Alvarez. Ha? Dagdagan lang natin to. Sabi ni Pimentel, dito sa Politico. Ha? Eto, now is not the time to be divisive when our country is trying to promote our country to be an investment haven to foreign investors. Instead, we should all unite and give our support to President Bongbong Marcos Jr. with his effort for economic reforms. Correct po. Tingnan nyo ang ginagawa nila Alvarez at nila Digong. Ha? Isinushoe away nila ang mga investors. Ipinapakalat nila na ipinupunta tayo sa gera. Kaya kayong mga investors na hinihikayat ng Pangulo, huwag kayong pumunta dito. Magsasayang lang kayo ng oras at pera kasi kami po ay ipinupunta sa gera. Tingnan ninyo, that is purely economic sabotage. That is purely destabilization. That is purely divisiveness. Kaya dapat kasuhan ka, ipatawag ka sa ethics committee ng lower house. Nakakahiya. Diba? Alam kaya ni Alvarez yan? O sadyang may nagdidikta lang sa'yo o sadyang tanga ka lang talaga? No? Nagtatanong lang po. Tagal-tagal mo ng politiko, pero ikaw, ano ba nagawa nito sa sambayan ng Pilipino, mga kababayan? Ha? Eto pa, mga kababayan, o eto. Ha? Eto na. Isa pang mambabatas, politiko. Wala tayong quote card eh. Walang nilabas ang impact leadership eh. Ha? O eto na lang sa politiko. Romualdo to DOJ. File sedition raps versus Alvarez. O nananawagan to itong isang congressman sa Department of Justice mag-file ng sedition. Ha? Camiguin Representative Jordin Jesus Romualdo urged the DOJ on Monday to investigate and file charges against former Speaker and incumbent Davao del Norte Representative Alvarez over his seditious statement during a prayer rally. Quote, the response to the seditious statement should be the immediate filing of a criminal case so that the move to incite people, including the military, to rebel against the government will be nipped in the bud, sabi ni Romualdo. Romualdez said the crime of sedition includes a person, hindi po to Romualdez, Romualdo naman, mali naman. Romualdo said the crime of sedition includes a person's conduct, remarks, or speech inciting the public to move against the state or duly constituted or elected authority. Tama po yan. Ang ginagawa ni Alvarez, inciting the people. Mali yan. Congressman ka pa man din, nakakahiya ka. Clearly, what former Speaker Alvarez remarked during a rally in Tagum City falls within the purview of sedition. O, ayan. Tama naman. Romualdo also chided Alvarez for calling the president bobo. What you say often reflects on you. It shows what kind of person you are.
person you are. O, yung pong sabi ni Romualdo, tayo nagsasabi rin tayo ng bobo, hindi naman. Pero, sabi ni Romualdo yan kay Alvarez, o siya, bobo. Sinasabihan natin yung mga taong bobo, talagang bobo talaga. O, di ba? Kaya ikaw, Alvarez, bobo ka pala. Ayan sabi ni Representative Romualdo na ino-urge niya ang DOJ because this guy, they are inciting talaga. Inciting the people to get mad, no? Gagamitin nilang tao for their own interest. Hindi nila nakikita kung ano ang ginagawa ng Pangulo na maganda, kundi puro gera, China. Oh, maniwala kayo na pinoprotektahan nilang sambayan ng Pilipino? Hindi. Pinoprotektahan lang nilang sarili nila at ang yung amo nilang China. Ayan. O ano pa? Ito. Ethics probe looms over Alvarez anti-government remarks. Ayan na. Papatawag ka na sa ethics committee. Tama lang yan. Paano ang tanong dito kung pupunta siya? Pala absent nga Di ba sabi ni Ortega, where are you, sir? Na-miss ka na namin sa Kongreso. Palagi kang wala. Absenero. Pag ordinaryong empleyado, di ba sabi ko kanina, tanggal ka na. Absenero ka. Without valid reason. Oh, reason niya, nandun ako kay Digugi. Tagapunas ako ng pit niya Oh. House Committee on Muslim Affairs Chairperson ayan na. And Lanao del Norte Representative Calib De Maporo said former Speaker and comment about del Norte Representative Alvarez may face a probe by the House Committee on Ethics due to his call for the armed forces of the Philippines to withdraw support from the President Bongbong Marcos Jr. Ayan na, si De Maporo yan. Muslim Affairs yan. De Maporo also cautioned Alvarez to choose his words carefully, noting that his remarks during a prayer rally in Tagum seem to constitute conduct unbecoming of a member of the House of Representatives. I-expel nyo na yan. Kahiya-hiya po siya. I would kindly urge the former speaker to be cautious with his words and clear on his intent. At face value, his anti-government statements are unbecoming of a member of the House of Representatives and may warrant an ethics case against him. O, ayan. Di ba? As if the DOJ can indict Alvarez should file charges against Alvarez over his purported seditious state remarks, De Maporo said the country should not give much importance to the former speaker. As for the DOJ, it should be decided on by the executive. But I don't feel he should be given importance. Tama. Our country has more pressing matters for the DOJ to attend to than the grumbling of a politician. Hindi, patawag nyo pa rin po yan. Parang yung ginawa ng DILG kay Baste, binigyan po siya, nireprimand po siya ng DILG. Tama yun. No? Dapat sa DOJ, imbestigahan nyo yan. Ethics Committee ng House, tawagin nyo yan si Alvarez, maganda walang executive session. Di ba? Tama, mali. O eto pa, mga kababayan. Sabi natin kanina, sasama natin. Ano ang sabi ng mga kasundaluhan at kapulisan dyan sa panawagan ni Gonggong na Alvarez? GMA News Online, AFP, PMP, reiterate. Alam nyo na ibig sabihin yan. Inuulit nila, loyalty to Constitution amid call to withdraw support from Marcos. The AFP and the PMP on Monday gave reassurance of their loyalty to the 1987 Constitution amid a call to withdraw support from President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. In a statement, AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla said the military reiterates its unwavering commitment to professionalism, loyalty to the Constitution, and strict adherence to the chain of command. Our soldiers, pilots, sailors, and marines remain dedicated to our mandate of safeguarding the sovereignty and territorial integrity of the Philippines regardless of any political affiliations of individuals in authority. Ibig sabihin, itong AFP and PNP ay non-partisan. Apolitical sila, apolitical. Wala po silang kinikilingang political party or affiliation. They are neutral, kaya nga po apolitical or non-partisan. Yan. Padilla said AFP's duty is to protect the Filipino people.
uphold the rule of law, and ensure that peace and development will prevail in this country. We will continue to fulfill these responsibilities with integrity, impartiality, and utmost dedication. O yan. On the part of PMP, we have the Constitution at ang aming loyalty ay nasa kababayan po. Let us spare our uniformed personnel sa mga ganitong usaping politikal. Oo nga. Ano to? Mudslinging eh. No? Itong si Alvarez, putik na putik, trapong-trapo. Ha? Wala namang basihan po sa ngayon na po parang mag-arrest tayo o mag-withdraw ng suporta sa duly constituted authorities at ito igagalang po namin. Yan ang sabi ni police spokesperson Colonel Jean Pajardo. Buti naman, di ba? Kaya nakakahiya po kayo. Dapat talagang maimbestigahan itong si Alvarez. Matagal na yan eh. Secession, ito naman withdrawal daw no, ng suporta ng AFP at PNP. Kayo kaya ang hulihin, mga gunggong kayo, no? Makakabwisit, mga kababayan. Kaya ikaw, Alvarez, no? Kung wala kang mabuting magawa para sa bayan, mag-resign ka na lang. Wala kang kwentang congressman ng Davao del Norte, 1st District, kawawa, mga kababayan. Biruin nyo, miss ka na namin. Hindi pala umaatin ng plenary at mga hearings, oh. Saan kaya gano'n yung ginagawa nito, no? Siguro lagi nandun sa tabi ni Digong, no? Tinaboy na nga siya, tinanggal siya bilang speaker, oh. Tapos, ganun pa rin pala, Wala. Ako, mag-aantay ako kung makakapag-STFU to no? Di ba, Carclea Hattori? Makakapag-STFU ba yan sa palagay nyo? Gago siya. O ngayon, dapat talagang patawag ka sa Ethics Committee ng House. At DOJ, no? Subukan nyo, imbestigahan nyo. Baka meron pang hinihikayat na iba yan, di ba? Okay, ng kanilang opinion dyan sa gentleman's agreement ni Digong. Kayo na po ang magbigay ng inyong opinion o reaction kung sila ba ay defender ni Digonggong. Hindi ko po sinasabi Nasabi ko lang, magbigay kayo ng inyong sariling opinion o reaction kung sila nga po ay defender ni Digonggong pagdating sa gentleman's agreement sa China. Unahin natin itong quote card ng Impact Leadership kay Jinggoy Estrada. First of all, who in his right mind would sell our sovereignty? Palagay ko naman, no president will do that. Hindi naman siguro para ibenta ni Pangulong Duterte yung ating soberenya sa China. I don't think that will happen. Ayan. Ang sabi niya, si Jinggoy ang Committee on National Defense and Security Chairperson. Okay? So kayo po, ano po ang sa palagay ninyo sa tinuran yan ni Jinggoy? Ano yung pinanghahawakan niya? No? Sa palagay niya lang daw naman. Sa palagay ko naman. Walang presidente. Malay mo, Jinggoy. Merong naging presidente. Tulad ni Digong. Di ba nga? Secret. Di ba? Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, para sa kanya, secret deal yun. Hindi nalaman ng bansa. Tulad nga na sinasabi ko, kung nagkatotoo, di may 60% si Digong, secret. Sila lang ang nakakaalam, mga nasa Knights of the Round Table niya. Sila lang. Ilan sila? Select few. O baka pati si Bongo. Makinabag. Di ba? Agoy. Di ba? Anong sabi po ng mga comment dito? Basahin ko na lang Punta nyo na lang yung Impact Leadership. Sabi nung isa, amoy Duterte. Vote wisely. You don't need to think and give your opinion. You just need to check for evidences. Investigate for the interest of the Filipino people, not the interest of politician. Correct! Diba? Kasi nga may House resolution na dyan si Hontiveros SR 982 will investigate the gentleman's agreement. Pero wala pa nga yung plenary, naka-sine-die break pa rin sila, pero marami na pong mga defenders ni Digong.
Lalong-lalo na si Senator Tolentino na wala naman daw basis. O, di ba? Pero for the sake of transparency, mag-imbestiga kayo. Kasi wala naman daw po, di ba sabi, in aid of legislation. Ano ang i-legislate mo? Ang gusto namin ay magpaliwanag sila, hindi dun sa press con. Di ba? O, ito sabi ng isa, gusto niya ngang gawing province ng China ang PH. Jinggoy, panorin mo to. Ayan, buong buo yan ha. Yan Kaya nga sabi ko, why are you so sparing? Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. We share. Libre na lahat. Kasi yung oil, joint naman. Yung oil mo, dito mo yung pinakamarami. 2/3 amin, 1/3. Mayaman naman kayo. Tsaka probinsya na kami. Province of Philippines, Republic of China. The nearest is Fujian. Hayaan mo na lang yung Taipei. Huwag na natin galawin. Baka maliit-liit na ano. Hayaan mo yan siya. Just let it float there. Makuha mo ang Pilipima. Kasi maraming pera eh. Kung babae pa itong China, niligawan ko na yun. O, di ba, Jinggoy? Ano masasabi mo? Sinabi ko lang naman, palagay ko. Safe. Ito sabi ng isa, baka sanla, pero secret agreement, ayaw ko nang mag-aral pag ganito. Ang tatalino ng mga nagko-komento dito talaga, mga kababayan. Oy, Jinggoy, napanood mo yun ha? Huwag kang magbulag-bulagan. Huwag tayong magbulag-bulagan. Eto naman mga kababayan, si Coco Pimentel. Remember, kakampi ni Digong yan, PDP laban. Ano sabi niya? Gusto lang ng kapayapaan. Coco Pimentel backs traitor tag for Rodi Duterte. O yun, hindi naman daw traitor si Duterte. Kaya kapayapaan lang. Paano yung video pinakita natin? Paano yung sabi ni Xi Jinping? 60 ha, I'll give you the steak. Magbibigyan siya ng parang stocks. Bigyan kita. Siya pa ang magbibigay. Ngayon ko lang na-realize yan ha. Sabi ni Xi Jinping kay Duterte, bigyan kita. Parang sa amin yan ha. Ako ang maghuhukay, 60-40. Tapos sabi ni Xi Jinping, basta papasukin mo lang yung mga Chinese businessman na gagawa niyan. Nakita nyo? Wala nang chulat-chulat ha? Wala chulat-chulat. Kundi kamayan lang, duraan lang. Puta. Parang fortune cookie lang eh. FU. Ito sabi ni Pimentel. Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III believes former President Rodrigo Duterte should not be accused of being a traitor for entering into a handshake deal with China over the West Philippine Sea. Wag naman daw. We should not be accusing Duterte of being a traitor. O sige na nga, wag nang traitor. Hudas lang, hudacity. Alam niyo yung hudacity? Nandun po yung mga hudas sa isang city. Ayun, doon na po sila naglagi. Doon sa bayan ni Digong. Hudacity, Davao. Pinamumugaran ng mga hudas. Ito na naman tong ginagamitan na naman daw ni Coco Pimentel ng mga legality. He said, the legal definition of treason is that it is an act committed only during times of war
and thus should not be used lightly in this case. Eh, ikaw na nga mismo ang nagsabi dati, na i-vlog po natin yan. Sabi niya, sa amin pong mga abogado, ang treason ay nakakamit lamang during war. Eh, pero sa amin hindi mga abogado. O, tumbabalentong na naman to eh. Di ba? O, ito, ano ba ang definition ng treason? Sabi niya, legality. Legality sa mga abogado. O, ito, Merriam-Webster, definition of treason. Ito, the offense of attempting to overthrow the government of one's country or of assisting its enemies in war. Or, dalawa ang sinabi. Hindi po sinabing and. Di ba? Ito, the offense of attempting to overthrow the government of one's country. Or, yan ang sabi sa legal definition ng Merriam-Webster. Legal definition. Or, dalawa. Susana ko doon. Doon ako sa una. Or, of assisting its enemies in war. Hindi naman sinabing end. Di ba, Coco Pimentel? Ayan sabi niya sa aming mga lawyer, iba ang meaning ng traidor. In times of war lang, huwag natin gamitin ang mga ganyang salita. Loaded yan. Hindi naman kami lawyer. Kung ikaw ginamitan mo ng legalities sa inyong mga lawyer, bakit mo kami pagbabawalan? Hindi naman kami lawyer. Sinabi doon di ba? Legal definition of treason sa Merriam-Webster, may or. Wag mo kaming gaguhin, Pimentel, kaya wag mo rin kaming diktahan. Loaded daw yan. What so what? Ayun po ang tingin ng ordinaryong Pilipino na hindi lawyer na katulad mo. Ikaw na nagsabi sa aming mga lawyer. Di sa inyo lang. Paano kami na hindi mga lawyer kung pilosopuhan lang ang dating? Didimanda mo kami? Nasaan? Nakadima-demanda yung magsabi ng treason o traidor. Di ba? Sa ibang grupo, magkakaibigan, traidor ka. Di ba? Common term. Di ba? Ano ba ang definition ng traidor sa Tagalog? Di traidor. Ang nagwalang hiya. Ayon, Coco Pimentel. Kaya wag mo kaming paandaran ng pagiging lawyer ninyo or legality. Sa inyo yan. Pero sa aming mga ordinaryong Pilipino, ang tingin namin sa kanya, since nakipag-secret deal siya na kinonfirm ng mga Tsekwa, siya ay traidor. Ipapangalandakan ko, traidor. Ayan. Ito pa, ang point daw niya is to maintain peace. Paano i-criticize ang taong gusto lang ay kapayapaan? Are you sure? Kapayapaan at what cost? Di ba nagre-reklamo yung mangingisda na kababayan mo na hindi sila makapangisda because of what? Intimidation, harassment of this Chinese Coast Guard and militia vessels. Kapayapaan ba yun? Kapayapaan pero nagutom, nawala ng pangkabuhayan yung mga mangingisda? Ganun? Yun ba yung cost ng kapayapaan mo? Using the term would imply that the Philippines is engaged in a war with China instead of seeking dialogue and improving trade relations with bigger Asian neighbor. Coco Pimentel, hindi naman inaalod dito ang China. Huwag mong idamay ang China. Ang sinasabihang traidor ay si Digong. Bakit? Chinese national ba siya? Nakipagkulod lang siya sa China pero Pilipino pa rin siya. Huwag mo kaming gaguhin. Ang pinapalabas natin, nasa gera na tayo with China. Huwag nating isipin yun. Ang habol natin sa China, peace at economic relation. Gandahan natin ang economic relations with China. Actually, China ang number 1 trading partner natin. Pero ano ang ine-export lang natin sa kanila? Mas marami pa nga tayong ini-import galing sa kanila. Pati yung mga nakaw na isda sa West Philippine Sea, ini-import din natin. Sabi yan ni Ralph Recto dati nung nasa Kongreso siya. Double murder nga yan. Di ba? Ikaw, Pimentel, Huwag mo kaming ilayo. Nilalayo mo dinedepensahan mo yung dati mong kakampi. Sa aming ordinaryong Pilipino, we are not alluding China. We are not going to war with China. We are chastising our own kababayan na dati ninyong presidente.
na sell out sa China. Oh, ibig ba sabihin magagalit ang China kung tinawag kong traidor si Duterte? Hindi. Dahil hindi naman siya Chinese. Oh. So therefore, kung magagalit sila, so therefore, they are, inaano nila yung soberanya, yung karapatan natin. O, hindi naman nila hawak ang Pilipinas ha. Ito pa, sabi niya ha. Sa tingin ko, tinupad ni Presidente Duterte ang commitment niya. Pero tapos na po ang term niya at iba ng presidente ngayon, ang architect ng ating foreign policy at commander-in-chief ng military. Ha? Ang maganda sa hearing ng legislator, iklaro natin, i-discourage ang mga leader kahit architect ng foreign policy na iwasan na munang pumasok sa verbal, unrecorded at informal agreement. Most likely, unconstitutional ang ganyang mga agreement. O, ikaw na mismo ang nagsabi. Ikaw na mismo ang nagsabi. Unconstitutional ang ganyang agreement. Eh, ganun nga ang ginawa ni Digong eh. Eh, ano siya? In layman's term, sa isang salita, traidor siya. Ha? If I will use that common term, traidor siya. Di ba? O ano pala, ano sasabihin na lang natin? You are a rat. Ganon? Sell out ka? Maintindihan ba yun ng mga kapwa Pilipino natin na hindi naman magaling sa mga ganyang terms? In layman's term, ang pinakamabilis na tatanggapin ng mga tao na maintindihan nila ay traidor. Ikaw na rin nagsabi sa inyong mga lawyer. Eh, paano pag hindi yung mga lawyer na tulad namin, yung mga laking kanto? Ha? Ordinaryong Pilipino. Traidor. Kapayapaan your ass. Kapayapaan at what cost? Di ba? Ginago lang tayo ng China under Digong. Oh, kayo po mga kababayan, anong masasabi ninyo diyan, no? May mga defenders talaga ni Digong kaya yung Senado. Dami pala. Kayo po, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.